Pinapayuhan ko lang kasi pinsan ko naman si speaker at sana i-atras na muna yung PI nila. Gawin natin sa tamang pamamaraan. Pwede naman palitan talaga yung saligang batas, pero ayon sa mga nagsulat niyan, sa mga dalubhasang mga abogado, ay maraming patakaran na dapat sundan. Higit sa lahat, nakaka-insulto naman yung ginagawa na halos hindi maintindihan ng tao yung pinipirmahan nila, nakatakip pa yung provision, hindi nila alam. Ang pagkaalam nila pag pumirma sila, nasa listahan na sila ng ayuda, nakaka-insulto naman at nakakaawa naman, sinasamantala naman yung kamangmangan. Ferdy sa pangalan pa lang. Ferdy na. Oo, Ferdy na kagad. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako ay naka-medical leave. Sa totoo lang, bawal pa sa akin umikot now. Pero tumakas ako ng Senado. At andito na ako sa bagong lungsod ng Baliwag. Ayan, social na-upgrade. At galing rin po ako sa Angeles City, dyan sa Pampanga, kasama ni Mayor Pogi Lasatin. At tuwan-tuwa po ako makaikot muli. At eto nga, matagal na rin ako hindi nakapunta sa Baliwag, kaya bumalik lang po para makita kung syudad na nga, iba na ba yung anyo ng ating bagong syudad. So, sa Angeles, halo-halo, may mga solo parents, may mga seniors, may mga LGBT. Kasi sabi ni Mayor, kasalukuyan daw ginagawa, magtatapos within a year. In the meantime, medyo kalat-kalat sila at sa kalsada nagtitinda sa talipapa, kaya medyo mahirap. Kaya minarapat ni Mayor na sila muna ang unahin kasama ng force multipliers na malaking tulong sa ating kapulisan at opisyal. Okay, so tuwan-tuwa naman ako, nandito ulit at ayun, nakatakas sa Senate na medyo mainit ngayon Mainit ngayon ang bakbakan, katakot-takot na debate. Kaya nakakapagod na rin. Ano po masasabi niyo dito? Wala, nagkakaisa naman kami sa Senado. Yung nga lang, araw-araw kami binabanatan ng kabilang panig. Hindi ko nga maintindihan ba't gano'n. Ako na, hindi naman ako nakikipag-away. Pinapayuhan ko lang kasi pinsan ko naman si speaker at sana i-atras na muna yung PI nila. Gawin natin sa tamang pamamaraan. Pwede naman palitan talaga yung saligang batas, pero ayon sa mga nagsulat niyan, sa mga dalubhasang mga abogado, ay maraming patakaran na dapat sundan. Higit sa lahat, nakaka-insulto naman yung ginagawa na halos hindi maintindihan ng tao yung pinipirmahan nila, nakatakip pa yung provision, hindi nila alam. Ang pagkaalam nila pag pumirma sila, nasa listahan na sila ng ayuda, nakaka-insulto naman at nakakaawa naman, sinasamantala naman yung kamangmangan ng ating mamamayan at yung kahirapan ng marami. Huwag naman ganun, at gawin naman natin sa tama. Higit sa lahat, palagay ko sa panahon ito, ang hanap buhay at yung cost of living, ang pinaka-importante. Nauubos ang oras natin sa ganitong uri ng bangayan. Tigilan na yung PI. Nakakatawa nga dun sa Angeles may nagtanong sa akin, "Ma'am, namimigay ka ng AX?" Sabi ko, "Oo, namimigay ng AX. Walang pirma ha." Sabi ko, "Oo, walang pirma. Talagang buong buo, inyo yan." Ayun pala. Tanong ko po ma'am, meron pong 8 lalawigan na ngayon na dumaranas ng epekto ng El Nino na nabawasan na po ng 60% ng kadalasang pag-ulan. Ayon po sa OCD, meron pa po tayong 50 pa na mga lalawigan na makakaranas din ng tagtuyot pagsapit na hanggang Abril. Ano po may sasuggest nyo? Yun na lang, talagang malalang yung sitwasyon. Kung 50, pakyam na halos lahat, 50 plus yung existing na sinasabi, 5, 6, 7, halos 81 lang naman ang ating probinsya, napakadami na talagang matatamaan nito. Hindi ba pagkakaila na matindi ang climate change sa buong bansa? Itong nangyayari. Samantalang may El Nino dito sa Luzon, doon naman sa Mindanao, yung Davao, 3 linggo na binabaha. Hindi mo na maintindihan yung panahon, kaya yung DSWD natin, naka-red alert na lang halos lagi. Kaya eto nga, anong maipapayo natin? Siyempre, unang-una, bantayan natin yung mga imbakan ng tubig. At alam natin na yung ating dams, lahat sila
below normal level na. Talagang iipunin. Noong unang panahon, baka naaalala pa na ni Manong Sonia, ni Mayora, na dati meron asyon aksaya. Yun, mag-aksaya ng tubig kasi talagang kailangan na dahan-dahan. Wala pa tayo sa panahon ng summer, hindi pa tag-init. Although nag-umpisa na yung init, talagang nagkakahirapan na sa tubig. Isa pa, nananawagan ako nung last year pa, dahil kailangan paghandaan ito, sa DA na mag-ipon na nung mga drought resistant variety ng gulay at ng bigas. Kasi kukulangin tayo talaga ng kakainin kapag yung mga ordinaryong binhi ang ibigay sa atin. Kasi kulang na nga yung tubig. So dapat mag-ipon tayo at bumili tayo ng mga binhi na hindi masyado nangangailangan ng tubig. Meron namang ganun eh. At saka yung ngayon, yung ginagawa sa Ilocos, yung minamarkot na yung mga kamatis at yung talong. Halimbawa, iisang tangkay para makapagtipid. So lahat yan pasukan po natin dahil napakahirap nito at kailangan talaga double time tayo sa pagtutulong sa ating mga magsasaka. Ang Bulacan dati, sakahan, pero ngayon highly industrialized, halos sa Metro Manila na, Northern Metro Manila na, kaya't medyo ligtas kayo dyan, kaya lang, biktima palalo ng matataas na presyo. Okay, ngayon naman po si Sir Shapco ng Tugon Balita. Good morning po, Senator. Tanong ko lang po, ano po ang reaction nyo sa Mindanao succession ni ex-President Duterte at yung po nababalitang warrant of arrest mula sa ICC? Well, talaga nakakasama ng loob yung naririnig natin na maghihiwalay na yung Mindanao. Huwag naman sana magkawatak-watak ang ating kapulungan. At matagal ng daing yan sa Mindanao kung tutuusin. Pagkat huling-huli sila, kumbaga lugi sila sa atin. Dahil sa kalsada pa lang, sa tulay, sa lahat ng infrastruktura, hirap sila sa kuryente. Naintindihan ko naman yung daing nila na parang halos hindi sila pinapansin ng dekada-dekada na. Hinabol ng konti ni Presidente Duterte noong panahon niya, ngunit talagang malayo talaga sila kesa sa Luzon. At yung sa ICC naman, palagay ko ang Pilipinas ay independent, sovereign country. Huwag sila manghimasok dito. Meron naman tayong mga korte, may judiciary, todo trabaho naman ng ating Korte Suprema. Bakit naman sila papasok dito? Thank you po. Okay. Ngayon ako sa Radyo Veritas, si Sir Chopel Santos. Madam Senator, yung pong binabanggit sa iringan ng Kongreso at ng Senado, parang lumalabas po na ang Senado ngayon ang nagsasabi na bumababa sila. Parang nagda-down sila dun sa bakbakan ng sa PI na yon. Yung sinasabi po ng Senado na ceasefire, bakit dapat po ang Senado ang magsabi nito? I think nanggaling yung ceasefire sa Congress. Oo. Pero, sa kabila nun, panay naman ang press con nila. Kami nga sabi namin, tahimik na muna. Ituloy na muna yung trabaho sa Resolution 6. At alamin natin kung ano yung tamang pamamaraan. Yung bakbakan, di ko alam sila mahilig mag-press con, kami wala masyadong press con. Ang ginawa na lang namin, may hearing kami dun sa PI, ako nag-umpisa nun, tapos nung isang araw, nag-umpisa na rin yung hearing tungkol sa Resolution 6 or yung tamang pamamaraan ng pagpalit ng ating saligang batas. Kung tutuusin, mga politiko lang at opisyal ang abalang-abala dyan 1% lang daw sa ordinaryong mamamayan ay nakatutok dyan sa tsa-tsa. Talaga ang pinag-aabalahan natin ngayon yung presyo ng pagkain, ng langis, ang mga problema. Sana maibalik doon ang issue ng PUV halimbawa na hanggang ngayon di pa ma-solve yung mga jeep at tricycle. Sana mabalik natin pati yung mga LGU katulad ng mga bagong syudad ng Baliwag. Sana dyan na lang tayo tumutok. Kailangan ng infrastructure, kailangan ng ospital, kailangan ng kung ano-ano. Talagang nawawala tayo sa pinakamahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin ng pangkaraniwang Pilipino, pamilyang Pilipino. Sana mabalik doon dahil itong tsa-tsa, hindi naman urgent yan. Hindi ko nga maintindihan. Apektado po ang ekonomiya natin because of that. Ano ngayon ang dapat gawin ng Senado
para ibalik yung dating kampo ng taong bayan. Apektado ang Ekonomiya natin, nagtaasan ng gasolina, bigas at hindi pa rin bumababa eh. Ay, mataas pa talaga. Talagang napakatataas ng presyo. Kaya nga, sinasabi ko, kung maaari, balikan na lang natin sa susunod yung tsacha na yan. In the meantime, ang gawin natin, pag-aralan yung tamang patakaran. Kasi hanggang ngayon, wala namang sistema para sa PI. Ang alam natin yung CONCON, yung CONAS, maliwanag yung pamamaraan. Yung PI, first time natin yan, hindi pa natin ginagawa yan. Kaya kailangan magkasundo muna kung paano gagawin at saka gawin. At wag yung ganon na nanunuhol. Ang sagwa naman, wala naman maniniwala sa ganon. At higit sa lahat, nakaka-insulto sa mamayang Pilipino na yun, binabayaran yung kanilang pirma, tapos papangakuan ng kung ano-ano. Hindi naman pinapaliwanag kung ano ang pinapapirma. Hindi naman tama yung ganun, sagwa naman. Kaya yun, aralin na muna natin, tapos ibalik na naman yung atensyon at lahat ng ating tutukan, ibalik na lang natin doon sa problema ng ekonomiya. At hindi pa talaga bumabangon ng Pilipinas mula ng pandemic na yan. At yun nga, laki pa ng halaga, 14-15 billion ang gagastusin para dyan. Meron ba tayong extra money para sa mga gawain ganyan? Ibigay na natin sa mga bagong lusot katulad ng Baliwag kung may extra money, di ba? Kasi kailangan ng development Kailangan talaga tulungan ang tao. Bali, ano na Nakita po yung natin status? dyan lang sa loob, ang daming na-displace ng mga market vendor, kung saan na lamang nagtitinda. Ang hirap kaya magtinda sa lansangan ng talipapa. Bali, ano na po yung status ng PI ngayon? Hindi ko nga maintindihan kasi ang sabi, ceasefire. Sabi nila, hindi nanggaling sa amin yung ceasefire na. Kasi para sa amin, hindi naman kami nagpa-fire. Ang sabi nila, ceasefire daw, ang sa akin, yung PI, sana itigil na muna yan. Tigil muna, stop muna, balikan na muna natin yung mga importante katulad ng cost of living. At the same time, pag-aaralan ng mga abogado at ng mga justice, ang dai-dabi pambuhay na nagsulat ng saligang batas, itakda na muna yung prosesong maayos, hindi yung ganito. Next po si Ma'am Carmela Estope ng Daily Inquirer. Ma'am, na yung buong paglipat ng Bucor, gagawin ng regionalized, isa po sa tinitingnan yung DRT bilang magiging place ng Luzon para po sa mga inmates kasi parang bibitawan na yung sa Muntinlupa So, sa isang meeting po ay na-identify ni General Katapang yung DRT para sa Luzon. Tapos si Governor Doon narinig ko rin Palawan May may sinasabi sa Palawan, sa leper colony, di ba? May sinasabi rin gano'n Marami pa silang options. Ang totoo, napakamahal na kasi ng lupa sa Muntinlupa Talagang social na dun Naging subdivision, village, gated village, pang milyonaryo na yung lugar. Kaya malaki ang kikitain ng gobyerno kapag binenta yon sa mga developer. Pagkatapos, lilipat na lang sa mga bukirin, sa bulubundukin, at sa mga isla. Kaya yon, yung DRT, palibasang malayo-layo, siguro, isang option yun. Narinig ko rin sa Palawan, tapos may iba't iba pang lugar sa Visayas at Mindanao.